May mga bagay na akala natin or nasanay na tayo na nakikita sa harapan ng ating bahay, especially malapit dyan sa ating main entrance. Ngunit may mga bagay na sadyang hindi dapat inilalagay dyan dahil magdudulot ito ng pagkawala ng pera or ng negatibong enerhiya sa ating bahay. So sa videong ito, pag-uusapan natin ang 9 na bagay na dapat mong alisin na kung gusto mong matigil ang pagkawala ng pera. Mayroong dalawang uri ng enerhiya sa paligid natin. Ito ang positibo at negatibong enerhiya. Ang positibong enerhiya, ito ang nagpapanatili sa atin ng kasiyahan, pati na rin ang naguudyok sa atin na gumawa ng mabuting gawain. At ang negatibong enerhiya naman, ito ang dahilan kung bakit tayo nakakaramdam minsan ng kabigatan, stress at hindi maipaliwanag na pakiramdam. At ang kapaligiran sa ating tahanan ay nagiging stress na rin o negatibo na rin. Meron tayong ilang mga unlucky things na maaring nasa pasukan ng bahay mo na siyang nagiging sanhi ng paulit-ulit na pagkawala ng pera, negatibong epekto sa mga taong naninirahan doon at maaari ring magresulta ng malas. Kaya naman dapat mong alisin ang mga bagay na ito mula sa iyong pangunahing pasukan upang mapanatili mo ang isang mahusay na daloy ng enerhiya sa bahay. Kung kaya't dapat nating panatilihing regular na suriin ang loob at paligid ng ating bahay nang walang ganong bagay na sumisipsip ng negatibo mula sa labas at ilalabas naman ito sa loob ng ating bahay. Ang swerte ay pumapasok mula sa pangunahing pintuan at pati na rin ang lahat ng uri ng positibong enerhiya ay dito rin dumadaan. Kaya naman, narito na ang mga bagay na dapat nating alisin at iwasan sa main entry ng ating bahay. Number 1, maruming tubig. Kung ang maruming tubig ay naipon sa harapan ng ating bahay, lalo na sa kanlurang direksyon ng bahay, alisin ito kaagad dahil nagiging sanhi raw ito ng sakit at pagkawala ng pera. At sa totoo lang, hindi rin maganda na may maruming tubig na nakaimbak dyan sa harapan natin dahil maaring pamahayan ito ng mga lapok o ng mga insekto na siyang magdudulot din ng sakit sa mga tao. Number 2, sapatos, tsinelas, or patungan ng mga sapatos. Huwag ilalagay ang iyong sapatos, tsinelas, or cabinet ng sapatos malapit sa pangunahing pintuan, kahit pati na sa loob ng bahay sa may pasukan. Dahil maaring hadlangan daw nito ang pagpasok paloob ng mga magagandang kapalaran. Number 3, entrance door na nakalagay sa makitid at saradong bahagi. Ang pasukan ng bahay ay hindi dapat buksan sa isang makitid or saradong bahagi ng bahay dahil ahadlangan nito ang swerte at aakitin ng kahirapan na dumating sa bahay. Bukod sa pera ay hahadlangan din nito ang banal at pisikal na puwersa. Binabawasan din ito ang kakayahan ng tao na lumaban laban sa mga sakit. Dapat daw ang entrance door ay walang mga nakaharang, pagbukas mo ay malayang dadaloy ang swerte, dapat walang kalat at maluwang at maaliwalas tignan. Number 4, mga kanal or mga hukay. Anumang uri ng kanal o hukay sa labas na malapit sa bahay o sa harapan ng main gate ay dapat alisin sapagkat nagdudulot ito ng negatibo sa ating bahay. Number 5, basurahan. Huwag ilalagay ang basurahan sa harap o malapit sa pangunahing gate na makikita ng iyong mga mata paglabas mo at pagpasok sa loob. At isa pa, ang basurahan ay merong hindi kaaya-ayang amoy na maaring pamahayan ng mga insekto gaya ng mga langaw o maaring maikalat pa to ng ating alagang hayop. Number 6, pati na rin ang tumpok ng basura. Ngayon din ang tumpok ng basura ay hindi natin dapat ilagay sa harapan ng bahay dahil nagtataguyod ito ng pagkawala ng pera, negativity, problema sa pag-iisip at sakit. 7, ang main gate or pintuan na mas mababa sa daan.
Minsan, nararanasan din natin na pagkatapos ng paggawa ng mga kalsada ay nagiging mas mataas na ito kaysa sa ating pangunahing gate. Ito po ay hindi maganda at isinasaalang-alang na isang malawak na dosh na magkaroon ng ganong kalsada malapit sa pangunahing pasukan. Kaya't ayusin natin ang ating pangunahing pintuan at panatilihin itong mas mataas kaysa sa kalsada. At isa pa, malas man or hindi talaga maganda na mas mataas ang kalsada kasi just in case na umulan, lahat po ng tubig or ng putik ay maaring umagos papunta sa atin, papasok. Which is hindi maganda dahil ito ay dumi. Number 8, permanenteng upuan, hagdanan at mga poste ng kuryente. Huwag kang gumawa ng anumang permanenteng upuan, hagdanan or na malapit sa pasukan na iyong pintuan. Ayon sa Vastu Shastra, hindi dapat magkaroon ng anumang sagabal sa pasukan ng bahay, pati poste ng kuryente, dahil hinahadlangan nito ang pag-unlad at ang pagpasok ng swerte sa iyong tahanan. At number 9, mga matitinik na halaman at matataas na mga puno. Ang mga matitinik na mga halaman at matataas na puno ay hindi dapat nating itanim sa harapan ng pangunahing pasukan, dahil pinapalakas nito ang iyong mga kaaway at pinahihinto naman ito ang iyong pag-unlad. At bukod dito, magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pamilya at ang kalusugan ay lalala rin. So, yan lamang mga kaibigan ng ilan sa mga bagay na dapat nating alisin or huwag nating ilagay sa main entry ng ating bahay. Well, swerte man or malas, hindi rin talaga ito magandang tignan, literal, dahil basurahan, tsinelas ay hindi po kaaya-ayang tignan yan sa harapan ng ating bahay. Kahit maliit ang bahay natin or simple, gawin nating maaliwalas ang pasukan dahil dito dumadaan lahat ng positibo at swerte. Okay? Dati ang aking buhay ay kulang sa sigla. Gandang taglay ko ay hindi nila makita. Ngunit nang ikaw ay makilala, ang beauty ko'y lililingon na. So pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging makulay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, gagandang buhay. Pick and pack, shop till you drop. Sa easy shop, mundong magiging